Magandang gabi mga kabunyog. Ayan. Isa na naman vlog, Kulex Vlog sa Bunyog, pagkakaisa public page. So, pag-usapan lang natin itong napakatinding problema ngayon ng gobyerno, no, na pinapasa sa atin yung problema. Itong napakatinding red tagging, no. Tuloy-tuloy po yung red tagging, kaya hindi natin ito palalampasin. Kokomentaryohan natin itong balita na ito na talagang nakakalungkot, nakakagalit, no? Yung pong mga pastor po ng relihiyon ay nire-red tag na rin po. At yun nga, dahil dito, ito pong pastor, isang pamilya ng pastor at isang dating barangay captain, ay dumulog na sa Korte Suprema at nag-file po sila ng writ of amparo para sila po ay maproteksyonan ng Korte Suprema laban dito sa ginagawa po na red tagging ng mga sundalo, in particular po na ayon sa kanila ng 59th Infantry Battalion, kung saan hindi na lang po kasi red tagging ito, meron na rin pong threat at mayroon silang mga natatanggap na mga impormasyon na anytime ay papasukin ang bahay nila. Yung impormasyon ayon sa kanila, anytime ay hahalughugin po yung bahay nila. Tataniman sila ng mga ebidensya, ng mga explosives. Ayan po yung gagawin sa kanila. Tataniman din sila ng mga ebidensya, yung mga materyales, yung mga sinasabi nating subversibo na mga materyales na yung mga tanim ebidensya na yan ang gagamiting ebidensya para i-link sila sa rebelde. Yan po yung sinasabi ng mga pastor, ng mag-asawang pastor na si Pastor Edwin Egar at si Pastora Reverend Julieta Egar. Sila po ay mga pastor sa United Church of Christ of the Philippines, UCCP pastor po ito. At kasama din po dyan yung dating kapitan ng barangay, si Kapitan Ronald Ramos. So kaya sila ay dumulog na sa Korte Suprema. Sila po ay nag-file ng writ of amparo. Ano po ba yung writ of amparo? Yan po ay ang ginagawa ng isang mamamayan o individual para proteksyonan yung kanyang sarili laban dun sa mga hindi gusto na manakit sa kanya or magbanta sa kanya, sa isang individual. So, writ of amparo po ang tawag dyan. So, nakakalungkot kasi akala natin kahit papaano, mababago itong administrasyon ni Marcos pagdating sa pulisiya ng red tagging. Pero hindi rin po pala eh. No, kung ano yung pulisiya dati ni Duterte, ina-adapt din po ng Marcos administration. Bakit po natin nasasabi? Ito nga po, mga pastor po ito, sabihin natin po, ay mga alagad ito ng simbahan. Alagad na to ng simbahan eh. Nakakalungkot na kahit alagad ng simbahan, pastor, pastora, ire-red tag na at sila ay inililink na sa rebellion o sa mga rebelde, o ang sinasabi sila ay aiding the terrorist communists. Ang masakit po dyan, ang kanilang iniisip na mangyayari sa hinaharap ay baka taniman sila ng ebidensya, no? Magtanim po doon ng mga high-powered gun, ng mga malalakas na uri ng baril, mga armas, taniman sila ng mga granada dyan, mga explosives. At kapag yan po ang inihaing ebidensya sa kanila at kinasuhan sila ng illegal possession of explosive, halimbawa, ay wala pong piyansa yan. Kaya ang mangyayari dyan, kawawa talaga yung matataniman ng ebidensya, makukulong ka at hindi ka talaga makakapagpiyansa kasi non-bailable po yan eh. Yung kaso na possession ng mga eksplosibo, ng mga high-powered arms. So, non-bailable yan. So, talagang ang gagawin po dyan, although patatagalin lang yung kaso, nakakulong ka. Yun ang napakasakit. Na pag nataniman ka talaga ng ebidensya dyan, kulong ka nang hindi ka makapagpapiyansa. So, napaparusahan ka na kahit na pinoproseso pa lang or dinidinig pa lang yung kaso mo sa hukuman. Kasi nakakulong ka, non-bailable po yung kaso. O yan po yung sinasabi nila
nila Pastor Egar, nila Pastor Julieta, at nila Kapitan Ramos. So, 10 nag-ugat yan. So, sinasabi ng mga militar daw, sila daw ay mga supporter ng rebellion, ng mga CCP-NPA. Nakakalungkot. Lugar kasi ganito po naman no? Kung may ebidensya sila na supporter ka ng NPA, i-file nyo na lang yung kaso sa korte. Pero yung nangyayari po sa kanila, anytime, pwede silang puntahan sa bahay, halugugin ng bahay. Sinusurveillance nga daw po at pwedeng patayin pa. Yun ang pangamba nila Mag-i-stay kami ng bahay, sabi ng mga pastor, anytime pwede na kami barilin. Or taniman ng ebidensya, halugugin yung bahay namin. Kung anong pwedeng gawin sa amin. So dahil may mga surveillance silang natatanggap. So napakasakit po nito sa isang mamamayan. No? Na kung ikaw ay kritiko, progresibo, aktivista, bakit ka ire-red tag? At di na lang nga yung red tagging na mas mataas na level. May threat na agad. Pag ni-red tag ka, meron ng banta agad sa seguridad mo. Kaya alam niyo po ang ginawa ng pastor? Hindi muna siya umuwi ng bahay niya. Isipin niyo po itong ginagawa ng militar, itong ginagawa ng NTF-ELCAC na to, nila Badoy. Kaya tayo sa Bunyog, binabara natin to, kinokontra natin to, sinisiwalat natin to. Paano na lang ang mga mamamayang Pilipino kung kahit mga alagad ng simbahan, ng relihiyon, ay ire-red tag? Na kung talagang konektado yan sa mga rebelde, di pailan na lang ng kaso. Pero ang pangamba nga po nitong mga pastor at nung dating kapitan, pwede nga kaming taniman ng ebidensya Tapos maglalagay ng mga babasahin, ng mga alibro na tungkol sa mga komunista, di ba? So gagamitin yun ngayon na ebidensya, subversibong babasahin. Yung subversive materials yun. O akala natin, yung pulisiya ni Duterte ay mababago dito sa pulisiya ni Marcos. Pero hindi rin po pala. Lumalala. Isipin nyo, lumapit pa tong mga pastor sa Korte Suprema. Tinatakbo na nila sa Korte Suprema. Ito po yung pwedeng mangyari sa amin Kaya humingi na rin sila ng tulong sa Commission on Human Rights. O tignan nyo yung bahay namin. Pa-inspeksyonan lang yung bahay nila. Wala dyan. Inuunahan na nila. Walang baril dyan. Wala naman tungkol sa rebelde dyan. Hindi kami mga rebelde. Kami ay mga progresibo. Kami ay mga kritiko. Pero hindi sila rebelde. Kaya lang, ang gobyerno, sundalo, ganun po yung ginagawa. Kaya dun sa writ of amparo, respondent po dun yung Armed Forces of the Philippines, yung Philippine Army, tsaka yung ilang mga sundalo na pinangalanan nila. Na sinasabi po, nag-i-spy, nagsusurveillance sa pribado nilang buhay. So, napakasakit po nito. Ano ba tayo, North Korea? Alam niyo yung North Korea, ganyan Yung mamamayan nila, ini-spyan. Nakakalungkot yan kasi, di ba? Kumbaga kung ikaw, paano ka mabubuhay ng malaya kung alam mo lagi may threat sa'yo? At napakasakit po niyan. Anytime, pag nataniman ka ng ebidensya at ginamit nila sa korte, at tinanggap po yan na halimbawa ng prosecutor hanggang ng korte, mahihirapan ka makapagpiyansa dyan. No? At may mga kaso po talaga, tanim ebidensya nung nakaraan lang sa drug war ni Duterte, iba pa itong, ang pinag-uusapan natin dito, tanim ebidensya. Dun sa drug war, iba pa dito sa red tagging, no? Nakita nyo, di ba yung pulis, tinaniman ng baril yung bangkay at ipinutok at sinabi ng laban. Ibig sabihin, may kultura na po sa ating law enforcement, mapapulisman or sundalo, na talaga nagtatanim ng ebidensya yun ang mahirap hindi na patas ang laban. Hindi patas ang laban Ako, ang posisyon ng Bunyog lagi, bakit kailangan i-red tag? Bakit kailangan ng makaramdam ng mga ganitong threat itong mga tao na to, na mga alagad naman ng simbahan yan Di ba? Hindi makatarungan At napaparusahan ka na, kaya ngayon pastor, hindi na umuwi ng bahay niya. Sipin mo yung hindi ka na umuwi ng bahay mo dahil natatakot ka na. Ang sabi pa nga niya, hindi lang dun sa taniman kami ng ebidensya,
no? I-red tag kami or i-surveillance kami. Yung anytime pwede kaming barilin. May nakatutok na balang baril sa amin dyan, di ba? Sniper, sabi nga doon sa kanilang final na writ of amparo. O, nangihingi na sila ng tulong sa Commission on Human Rights. Kawawa yung mga tao, no? Kaya nakikita rin natin, hindi po talaga maganda yung nakikita natin dito sa administrasyon ni Marcos. Bumabalik po yung polisiya ng masyadong marahas, di ba? Lalo pag sa mga aktivista, alam nilang mga halimbawa makakaliwang grupo. No, mano ba kung makakaliwa yan, di ba? Wala namang problema kung makakaliwa ideolohiya yan Yun ang pinapaliwanag natin sa bunyog. Ideology yan. Oh, hindi naman ibig sabihin makakaliwa, hawak ng armas, rebelde. Yun din yung lagi natin sinasabi No, mga kabunyog, mga kababayan. So, ito kinokomentaryohan natin at hindi tayo titigil ng titigil. Hindi talaga tayo titigil. Kasi hanggat may mga kasong ganito, wala tayong magiging protection bilang mamamayan. Lalo tayo po sa bunyog, tayo ay napaka-kritiko ng administrasyon. Kritiko tayo sa mga maling gawain ng mga politiko. Binabatikos natin yung mga mali. Nakikita natin mga intelligence fund na yan. Yung mga korupsyon, pagnanakaw. Diba? Yung mga pagsasamantala, yung mga political dynasty. Napakatindi po tayo pag nagbabatikos. Tapos, kung kritiko ka, pwede ka na palang i-link sa rebelde. Yun yung sinasabi natin Iba yung kritiko, iba yung rebelde. Pero bakit po patuloy na nangyayari yan? Isipin nyo, pastor. Pastor po, tsaka pastora. Si Pastor Egar, tsaka yung si asawa niya. Si Pastora Julieta at yung dating kapitan po, si Kapitan Ramos. Ayun, sa sobrang takot, tumakbo na po ng Supreme Court. At tumakbo na rin sila sa Commission on Human Rights. Inunahan na nila Kasi pag hindi mo inunahan, anytime madadali ka Kung hindi ka mapatay, anuhan ka talaga nila, tataniman ka ng ebidensya. At kapag nataniman ka ng ebidensya, ibibigay nila yon sa prosecutor, magkakaroon ng probable cause, dadalhin sa korte, lalabasan ka ng warrant of arrest niyan. Ganyan po yung proseso niyan At may mga kausap silang mga judge dyan, di ba, ng mga hukom, na sympathetic din sa mga ganyang kaso. Kaya pag na-issue ka po ng warrant of arrest dyan, nako, wala ka ngayong piyansa. Kasi explosive ang ikakaso sa'yo hindi naman rebellion. Illegal possession of explosive. Kaya napakatindi, wala kang piyansa ngayon. Kasi non-bailable po yan. Hanggang matapos na yung kaso mo. Kaya lang, tatagal yung hearing mo, ano po yun? Pinaparusahan ka na. Di ba? Kasi non-bailable So nakita niyo 'yon mga kabunyog, mga kababayan. Napakatindi po. Akala natin mababago ang patakaran ni Marcos mula sa Duterte kahit papaano mababago kasi nakita natin yung sinasabi ng kanyang National Security Advisor si Clarita Carlos. Sinasabi ni Carlos, dapat hindi na tayo nagre-red tag. Dapat kung lalabanan natin yung rebellion, paunlarin natin yung buhay ng mamamayan. Para yung mamamayan hindi magrebelde. In a way, tama yun Yung advice ni Carlos na yon na i-address mo yung root cause ng rebellion. Kahirapan, pakita mo na ang gobyerno responsable, na tumutulong talaga sa tao. Di ba ganyan yung mga suggestion ni Carlos? Bakit ka magre-red tag? Hayaan mo silang mag-aktivista. Bakit? Kaya lang, kahit si Carlos, tinitira nila Badoy ng NTF-ELCAC at sinasabi, ikaw Carlos, dapat i-condemn mo talaga. I-condemn daw ang CPP-NPA. Maraming sinasabi na kino-question po yung credibility ni Carlos ng NTF-ELCAC. So, para ang nangyayari ngayon, talagang tuloy-tuloy yung polisiya mula kay Duterte papunta dito kay Marcos Jr. Diba? Nakakagalit, nakakalungkot. At tayo sa bunyog, lalabanan natin yan. Hindi yan pwede. Kung yung mga alagad ng simbahan, nire-red tag nyo, paano pa kaya yung karaniwang mamamayan? Yun po yun di ba mga kabunyog, mga kababayan? Babasahin natin ang mga comment nyo, i-share po natin itong ating vlog. Mag-send lang po kayo ng stars dito sa Kulex Vlog
Bunyog pagkakaisa public page. Kanina galing din tayo sa House of Representatives sa Kongreso. Tungkol naman yung issue sa kababaihan, di ba? O ngayon, pag uwi natin, dami po natin activity sa Bunyog Araw-araw tayo may activity. Nag-vlog tayo kaya di na ako nakapag-prepare sa laptop. So dito na lang sa cellphone muna. No? Sabi ni Berbis A. Carlos, may kausap siya, hindi ko po mabasa, no? Maliliit kasing sulat sa ano, no? May kausap si Berbis Carlos. Sabi ni Michael, ito po, basahin ko po yung mga ano nyo, ha? Bambi Gallo, tumahimik ka dyan, sir, walang kwenta yung mga pinagsasabi mo. Wala ka rin kwenta. Manood ka na lang dyan para matuto ka, no? Anong walang kwenta yung pinagsasabi ko? Ha? Tungkol to sa demokrasya Anong walang kwenta, di ba? Wag kang magmadali, magantay ka, Bunyog. Seth Malyari, kayo, pahalagahan natin itong kalayaan na binigay sa atin di ba? Yung kalayaan sa pagsasalita, sa pagiging kritiko, masama ba yan? Dapat hindi ganyan ang gobyerno. Kaya lang, 59th IB daw po Yung pong inano nila, respondent po dun sa writ of amparo. Ang tawag po dun, writ of amparo. Na nangihingi ng proteksyon yung mga pastor sa Korte Suprema dahil natatakot na sila sa buhay nila kaya nga, inano na lang yung Commission on Human Rights. Signan nyo yung bahay namin, walang explosive yan, walang armas yan, walang subversibong materials yan. Hindi kami rebelde. Sinasabi na ng mga tao. Di ba? In fact, pastor sila. Paano magre-rebelde yung pastor? Nagtuturo yan sa pulpito, sa simbahan. Sa kanilang church service. Paano magiging rebelde NPA yan Di ba? Napakalabo talaga mga kabunyog, mga kababayan. Masyadong mapaniil. Di ba? Aiding the terrorist communist daw, sabi. Matindi. Sabi ni Polo Carpio, more power sa advocacy nyo, sir. Kulek Suliman, salamat po. Maria Daisy Chumasera, dapat pa nga tayong magpasalamat sa mga nagrereklamo sa gobyerno. Pinaparating nila ang kanilang hinaing sa mga nakikitang maling gawa at palakad sa Pilipinas. Aktivista, meaning yan aktibong pagsita laban sa katiwalian at karapatan ng bawat isa dahil tayo ang nagpapasahod sa lahat ng politiko. Kaya dapat lang naayusin nila ang trabaho nila para umayos sa pamumuhay ng lahat ng Pilipino. Dapat maging makabayan kayo. Ang ganda ng komento ni Kabunyog Maria Daisy Chumasera, di ba? Sabi naman ni Eric Riposo Duran, maniwala sa iyo. Di wag kang maniwala. Ha? Wag kayong maniwala. Di ba? Wag kayong maniwala. Sila ang bahala, tayo ang kawawa. Lagi naman kawawa ang mamamayan halimbawa ko yung drug war. Tingnan nyo yung nangyayari. Marami, maka Duterte sila. Sabi lang, maka Duterte kami. Mga laylayan, biktima ng drug war, mga pobre. Sinanto ba kayo ng mga pulis na mga abusado? Hindi naman di ba? Basta napagtripan kayo ng mga pulis na abusado, ang tinutukoy ko yung mga abusadong pulis, EGK kayo ngayon dyan. Kagaya ngayon nangyari doon kila Kulot de Guzman, di ba? Tsaka kila Kian de Los Santos. Nung nakaraan lang, may nahatulan na pulis, di ba? Nag-torture na, nagtanim pa ng ebidensya, tanim barel. Tapos uso rin yung tanim droga, tanim barel, tapos torture. Isipin nyo yun. Sa drug war. Dito naman sa aktivista, ano naman dito, red tagging na may kasama ng banta. Kakatukin ka talaga ng mga sundalo, pulis, sinong operative dyan. Tatakot ka ngayon kasi nakasurveillance ka. Buti sana kung totoo yung bintang. Hindi totoo Diba? Ako nga hindi ko lubos maisip, pastor. Alagad ng simbahan yan. Nagtuturo yan sa pulpito. Yan ay nangangaral, nagsisermon tuwing linggo o anong araw yung kanilang church service. Or kung sa Katoliko, misa. Kumbaga, nagmimisa din yan. Bakit nyo ire-red tag? Bakit nyo sasabihin konektado sa NPA? Saan nyo nakuha yung ganun para mga haka-haka? Hindi ko maisip Ngayon, kung yung mga pastor, mga alagad ng Diyos ay kritiko ng gobyerno o meron silang kaisipang progresibo, anong masama doon? Kung yun ang pinaniniwalaan nilang ideolohiya.
Bakit hindi naman sa ilalim ng ating konstitusyon, hindi naman po kasalanan at bawal ang maniwala sa isang ideology o paniniwalang politikal. Oh, 'di ba? Kung ikaw ay naniniwala sa isang bagay at hindi ka naman lumalabag sa batas, anong problema? Kahit sabi ko nga, 'di ba, na natin, ideolohiya lang 'yan eh. Paniniwala 'yan eh, di igalang. Actually sa bansang malakas ang demokrasya, ginagalang yung iba-ibang paniniwala. At yung isinusulong na advokasya ng mga tao. Basta hindi lumalabag sa batas, basta hindi ka nananakit ng kapwa, hindi mo tinatapakan yung karapatan ng iba. Maniwala ka sa gusto mong paniwalaan. O di ko naniniwala kay Karl Marx, komunismo yun eh, di ba? Hindi naman yun masama per se. Naniniwala ka sa sosyalismo, naniniwala ka sa demokrasya, naniniwala ka sa federalismo. O di ba yung mga makaditis? Federalismo, komunismo, sosyalismo, ateismo, sa relihiyon, Budismo, Hinduismo, lahat ng gusto mong paniwalaan, paniwalaan mo. Basta hindi ka lumalabag sa batas, hindi mo tinatapakan ng karapatan ng kapwa mo, hindi ka nananakit, hindi ka nagiging perwisyo sa lipunan, sumusunod ka sa batas, ano ang masama sa mga paniniwala or ikaw ay kritiko or kumukontra ka? Anong masamang kumontra? Parte naman ng demokrasya kumontra, kahit naman yung mga pulangaw dito, kontra ng kontra sa atin. Ano ba yan? Masama ba yan? Hindi. Kahit nonsense yung mga pinagsasabi ng mga to. Yan eh, karapatan nila yan eh. Sa demokrasya kahit minumura tayo. Diba? Karapatan pa nila yan. Ganon din naman sa mga kritiko ng gobyerno eh. Bakit ire-red tag? Diba? Bakit pagbibintangan? Bakit babantaan? Ang masakit dito, pati pastor, pati alagad ng Diyos. Wala na ba kayong ibang matinong maisip na iniisip ng NTF-ELCAP o ng gobyerno na ikatitulo ng bansa natin? Ang dami nating problema eh. Diba mga kababayan? Ang laki ng problema natin sa ekonomiya. Sabi nga, yung presyo na lang ng sibuyas, hindi mo na hinihiwa, umiiyak ka na eh. Diba mga kabunyog, mga kababayan? Mag-share po tayo ng star dito. Click nyo lang yung star sa baba. Malaking tulong sa bunyog. Nagiging biruan na eh. Ang daming problema ng Pilipinas, ekonomiya. Yung sibuyas nga daw, hindi mo pa hinihiwa, umiiyak ka na. Nakita mo pa lang yung presyo sa palengke, maluluha ka na eh. Presyo ng asukal, baka hindi ka na magkakape. Huwag ka na lang magkape, ang mahal ng asukal eh. Kahit yung kape, mahal. Yung bigas, mahal. Di ba? Marami walang trabaho. Di ba? Yung mga magsasaka natin, tignan nyo ang kalagayan. Ibig sabihin, ang daming problema na dapat pagtuunan ng pansin. Na doon i-focus ng gobyerno yung lakas niya. Di ba? Kahit ang sundalo, peace and order yan. Di habulin nyo yung mga rebelde sa bundok kasi inaamin nila, rebelde sila eh. Walang problema doon. Paulit-ulit naman tayo. Pero yung hindi rebelde, lubayan nyo, wag nyong pakialaman, hayaan nyo sila. Yung bunyog, hindi kami rebelde. Hindi tayo rebelde sa bunyog. Hindi tayo naniniwala sa armado. Hindi tayo humawak ng armas. Madami kasing makukulit dito na pulangaw. NPA daw ang bunyog, NPA daw si Kulex. Ngayong nagbablog ako, ano bang hawak ko? Cellphone po ang hawak ko ngayon eh. Tsaka mamaya kape, kung magkakape ako, nasan ba yung kape ko? Yan, habang ako'y nagkakape, ang hawak ko kape, tsaka cellphone. Paano ako naging NPA? Paano ako naging rebelde? Ako ba'y nagtuturo sa mga vlog ko na, mga tao, mawak na kayo ng armas, ibagsak nyo ang gobyerno. Ayan, masama yan. Di ba? Wala naman tayong ganun sa bunyog eh. At sinasabi natin, kayo mga magnanakaw, ang kakapal ng mga mukha nyo, mga magnanakaw kayo. Magsilayas na kayo sa Pilipinas. Ang sarap nyong pagtatadyakan. Yan, rebellion ba yon? Pag sinabi mo, ikaw bilyar, convert ka ng convert ng lupa eh. Ang kapal ng mukha mo, yung mga magsasaka, wala nang mataniman. Napipilitan na nga magbenta ng lupa. Di ba yan di sinasabi ni Tulpo? Pag binatikos ba natin si bilyar ng ganon, nagre-rebelde ka na ba? Hindi naman. Nag-aangal ka lang sa mga mali eh. Nirereklamo natin, binabatikos natin yung mga mali. Pag sinabi natin, ikaw Sara, kapal ng mukha mo, DepEd Secretary ka, may confidential fund ka, ang kapal talaga ng mukha mo.
O, ang daming problema ng edukasyon. Ha, sahod ng guro. Yung mga computer ng mga bata na walang pambili ng computer para sa pag-aaral. Yung mga kulang-kulang na mga classroom sa puno. Sa ilalim ng puno nag-aaral mga bata eh. Ano pa, mga pagbili ng libro. Ayan ang problema ng edukasyon. O kaya ang kapal ng mukha ni Sara para magkaroon ng confidential fund. Hindi naman siya pulis. Bakit siya gusto magkaroon ng confidential fund? Bakit? Investigador ba ang DepEd Secretary? Kaya nga sabi natin kay Inday Sara Duterte, gusto mo palang mag-imbestiga, bakit hindi ka nagpulis? O di ba? Ayun, binabatikos natin yon. At pag binabatikos ba natin, rebelde ka na, NPA ka na? Pulangaw lang naman nag-iisip eh, yung mga tatanga-tangang pulangaw. O di ba? Mga tatanga-tangang pulangaw. Puro kayo, nagpapaloko kayo dyan sa SMNI, kay Lucky Buloy, sa mga red tagger na yan. Na kapag nagkikritiko-kritiko, NPA, ayan po yung ginagawa sa mga pastor, ng United Church of Christ of the Philippines, sa UCCP. Relihiyon yan eh. O, nagtuturo yan ng salita ng Diyos. Siguro, sa pagtuturo nila ng salita ng Diyos, nagtuturo sila ng mabuti sa kapwa, nababatikos nila yung mga masasama sa gobyerno, yung mga magnanakaw, yung mga kurap. O, paano naging rebelde yan? Kung ikaw ay araw-araw doon na nagmimisa o nagtuturo ka sa simbahan nyo, anong masama doon? Kahit ako naman dito sa Bunyog, kahit araw-araw ako mag-vlog dito, di ba? Ang hawak ko naman, cellphone, kape. O. Masama ba yon? Hindi ko naman sinabi ibagsak ang gobyerno. Ano ba sinasabi ng Bunyog? Itama natin ang gobyerno, di ba? Itama natin ang mali. I-reforma natin ang sistema na napakabulok. Hindi naman pagre-rebelde yan eh. Kaya nga, ang dami nire-red tag. Yung mga pantry, alam mo yung pantry nun, di ba? Nire-red tag din yan eh, si Patricia nun. Oh. Bakit paulit-ulit tayo na nagbablog dito tungkol sa red tagging? Paulit-ulit din yung pagre-red tag nila eh. Hanggat hindi sila natatapos mag-red tag, hindi rin tayo matatapos kababatikos dito. Hindi natin titigilan yan. Pinopropaganda nila sa SMNI. Di tayo sa Bunyog, nilalabanan natin yung propaganda. Itinatama natin yung isip ng kababayan natin. Dinadala natin sa tamang rason at katotohanan na ang maging kritiko sa gobyerno, ang maging mamamayan na pumupuna sa mali at nagsasabi ng damdamin mo, opinion mo, ay hindi masama, hindi pagiging rebelde, kundi karapatan mo yan bilang mamamayan. Nangyayari dito, kahit pastor, nire-red tag na. Ang kapal lang mukha. Tapos, ang sabi nga ng mga pastor, hindi na daw umuwi ng bahay yung mga pastor eh. Nakakaano naman yan? Mahigit pa na tayo sa North Korea. Alam niyo sa North Korea, ganyan eh. Di ba? Sinusurveillance yung mga citizen or mamamayan nila. Susunod, pastor. Ano susunod? Tayo na, aktivista, pastor. Ano susunod? Karaniwang mamamayan ang susunod yan. Yan ang failure ni Marcos. Akala natin, iba ito kay Duterte, pero hindi naman eh. Di ba? Parang lalakas ng loob nila Badoy eh. Di ba? Itong si Badoy. Galit na galit sa rebelde, hindi naman galit sa magnanakaw. Di ba? Kaya nga sabi, kayo kondinahin nyo mga NPA. Pero amunin mo, kondinahin nyo naman yung mga magnanakaw. Bakit ganon? Galit na galit kayo sa rebelde. Hindi kayo galit sa mga abusado. Nasaan? Hindi ko magets. Di ba? Ako, hindi tayo sumasang-ayon dyan. Sa Bunyog, maliwanag naman ang posisyon natin. Hindi tayo sumasang-ayon sa mga armadong pakikibaka. Ano nga yan? Kaya nga rebelde, paglabag yan sa ating batas. Pero mas ang ano natin dyan, naunawaan natin kung bakit nagkakaroon ng rebellion. Ano ang mga issue nila? Meron may dahilan talaga magrebelde din ng tao eh. Di ba? Bakit? Kita mo kung bulok naman ang gobyerno, nagnanakaw ng bilyon-bilyon, hindi naman nakukulong, nagpa-party-party, nagsasayaw. Nakakaano eh. Parang, sa totoo lang, bulok na gobyerno ang dahilan ng rebelde eh. Yung mga tao na umaangal, na nagrereklamo at ang nakikita nilang paraan, humawak ng armas, dahil sa bulok ng gobyerno yan eh. Bagamat hindi tayo sang-ayon doon sa paghawak nila ng armas, dahil mali nga yun, di ba? Illegal sa ating konstitusyon, bawal yan.
Pero iniintindi natin sa Bunyog kung bakit nagkakagano ng tao. Paano? Bilyon-bilyon ang ninanakaw, hindi naman nakukulong. Tapos yung nagnanakaw lang ng dilata dahil sa gutom, nakukulong. Di ba? Kawalang ano yan yung kawalang katarungan. Walang katarungan eh. Kaya nga, di ba yung kanta ni Bamboo, habang may sulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Sila ang nasa tuktok eh. Sila na ang nasa tuktok ng mga abusado, ang mga politiko pa, sira ang tuktok, di ba? Di ba kanta yun? Baka pati yun i-red tag nyo na yung ano nun, author nun, o si Bamboo kumanta nun, di ba? Habang may tatsulok, kantahin natin, wala akong gitara dito mga kabunyog di ba? Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Talagang hindi matatapos yan. At ang gulo, palala ng palala, tandaan nyo pag palala ng palala ang pang-aabuso sa mamamayan. Pag sobrang palala ng palala ang sistema na sobrang bulok na, ang mga abusado naghahari na, palala din ng palala ang gulo. Kung walang katarungan, walang kapayapaan. Di ba? At kung walang kapayapaan, walang kaunlaran. Di ba? Hindi mahirap intindihin. Bakit napakagulo ng lipunan? Ang isang lipunan na napakagulo, bakit? Hindi kasi nakikita ng tao na pantay-pantay sila. Na may mga nanlalamang, may mga ganid, may mga naagrabyado. At yung mga sa tingin lang naagrabyado sila, lalaban yan. Yung iba, kagaya ng Bunyog, inire-reforma natin yung gobyerno. Kasi sa tingin natin, mali talaga yung pang-aagrabyado, yung pagnanakaw ng mga politiko, yung panlalamang nila. Habang napakaraming nagugutom, mali. Kaya ang gusto natin, reforma sa gobyerno. Kaya tayo nagdadadakdak dito na dapat ang budget sa edukasyon taasan, alisin ang pork barrel, ikulong ang mga korap, di ba? Yun. Pero may mga kababayan tayo na ang nakikita ng solusyon, hawakan na yung armas. Kasi wala na, bulok na yan, di ba? Dumating sila sa ganyang paniniwala. Sino ang nagtulak? Bakit sila natulak sa ganung paniniwala? Na humawak ng armas. Nakita nila, napakabulok ng sistema di ba? Ngayon, ako, pinapaliwanag ko yung root cause ng rebellion sa napakadali intindihin. Ngayon, magre-red tag ka kahit hindi naman rebelde. May rebelde, totoo yun. Hindi natin dinedeny. At inaamin nila, rebelde sila. Sabi ko nga, kung babarilin sila ng mga sundalo, handa naman mamatay ang mga yan Handa na yan mamatay. Kaya nga ano na sila nilaan na nila yung buhay nila. Sa kanilang paniniwala. Kaya sinasabi nila, rebelde kami tugisin nyo. Pero ang sinasabi natin dito sa Bunyog, dito sa Kulex vlog natin, pag hindi rebelde, wag pagbintang ang rebelde. Pag hindi rebelde, wag nyong i-red tag, wag nyong bantaan. Hayaan yung i-exercise ng tao yung karapatan niya sa pagiging kritiko, pumuna ng mga nakikita niyang mali. Ito nga mga pulangaw, kahit tatanga-tanga mga komento, di ba? Pinahuli ba yan? Halimbawa nung panahon ni Pinoy, sinasabihan niyo yung presidente ng Abnoy-Noy. Di ba kayo, mga DDS, mga Marcos loyalist? Anong sabi nyo kay Pinoy? Abnoy-Noy, ginagawa nyo ng fake news. Kayo ba pinahuli ni Pinoy? Kayo ba ni-red tag? Hindi naman. Di sabi lang ni Pinoy sa inyo, yaan ko na kayo ang boss ko di ba? Ganun talaga ang demokrasya Sa demokrasya kasi kahit si Raulo, kahit bobo, okay lang. May karapatan yan magsalita kahit kabobohan, di ba? Demokrasya tayo bobo kayo, mga pulangaw. Di ba? Pumapalak pa kayo dahil na-absuelto yung Marcos sa pagnanakaw. Tuntua kayo dun nung nalaman nyo na ayaw magbayad ng buwis ni Marcos, tuntua kayo. Bakit ganon? Ayaw nga magbayad ng utang sa gobyerno. Pero, tuntua kayo. Kaya baligtad di ba? Ngayon, may opinion kayo mga pulangaw, dahil demokrasya, karapatan nyo yan Kahit sabihin nyo si Lenny Lugaw, Lenny Lutang, karapatan nyo yan Kahit kabobohan yung opinion nyo yun. Sa ilalim ng demokrasya, ginagalang yan. No matter kung ano opinion mo. Sana ganun din kayo
O di pagkritiko naman at minumura si Duterte dahil pumapatay ng tao, may pulisiya, nagagalit kay Duterte. O total, sabi ni Duterte, papalitan niya si Satanas, di ba? O at mga ganyan, o karapatan din ng mga kritiko yon, karapatan din ng mga aktivista mag-rally sa kalsada. O, ganun lang naman yan eh, balikan lang naman tayo ng karapatan eh. Ang mahalaga, hindi naman tayo nagsasakitan. Oh, ang mali na yun, nagsasakitan na eh. Pag nakita mo yun, susuntukin mo na, mali na yun. Magdebate na lang tayo sa social media, dahil demokrasya naman, kaya lang, nagiging bastusan, pero ganun talaga yun. Oh, di ba? Huwag ka lang umawak ng armas. Oh, mali yun. Pag hawak ka na ng armas, rebelde ka na noon. O, yun sinasabi natin, pag hindi rebelde at kritiko lang, di hayaan. Huwag i-red tag. Nangyayari dito sa 59th IB ng Philippine Army. Ha, mga pastor, mga alagad ng simbahan, ni-red tag nyo. Ano ba yun? Bakit nyo ni-red tag? Tapos nakakaramdam sila ng hindi na safe ang buhay nila. Sinusurveillance daw sila. O, yun ang sabi ng mga pastor sa Korte Suprema sa kanilang writ of amparo. Kaya kinukomentuhan natin dito, mga kabunyog, mga kababayan. Di ba? Ang liwanag naman ng posisyon ng bunyog eh. Tatanga-tanga na lang ang hindi makakaintindi rito. O, di ba? O, ano bang masasabi ng mga pulangaw? O, ngayon, kayo mga pulangaw. O, halimbawa, ako naging presidente lang. O, binabatikos nyo ko. O, halimbawa, pwede ko ba kayo ipapatay? Hindi pwede yun. Demokrasya nga eh. Maliban lang kung North Korea na tayo. Pag binatikos mo yung gobyerno, ayun, papatayin ka ng gobyerno ng North Korea. Papakain ka sa uod. O ano yung papasagasa ka sa tren, kung anong, o ililibing ka ng buhay, kung anong gagawin nila sa'yo. Pag binatikos mo yung gobyerno, ayun. Ha? Sira ulong bansa yung ganyan, di ba? Oh. Pero tayo, hindi naman tayo ganyan. Demokrasya tayo eh. Bakit kayo magre-red tag? Demokrasya tayo. Kung ang mga pulawang sabi ng gusto nilang sabihin, galit sila kay Lenny, kay Pinoy, galit sila sa Dilawan. Ganon din naman yung mga kritiko, galit kay Duterte, galit kay Marcos sa mga issues. Anong masama doon? Huwag niyong sabihang rebelde. Huwag kayong mag-red tag. Yun lang naman eh. Napakadali po ng issue. Kaya lang, alagad na ng simbahan, ire-red tag nyo, pastor. Nagtuturo ng kabutihan yan eh. Diba? Siguro sa pagtuturo nila ng kabutihan, sabi ng mga pastor, dapat kayo ng mga naniniwala sa Diyos, sa kabutihan. Siguro sabi ng mga pastor. Huwag niyong iboto ang mga magnanakaw, ang mga abusado, ang mga pumapatay ng tao. Kasi sabi ng Diyos, huwag kang papatay. So, kanino kayo maniniwala? Sa Diyos o sa politiko? Siguro sabi ng pastor, dapat maniwala ka sa Diyos. Kasi siya ang may lalang ng lahat. Diba? Utang natin ang buhay natin sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Pinapaalala sa mga tao. Ngayon, kung pulangaw ka, baliwala na yon. Basta sabi ni Duterte, patayin ng adik, doon ka na maniniwala. Wala na, iba na ang Diyos mo, di ba? Ganun yun, di ba? Pag sinabi ng pastor, huwag kang magnanakaw. Totoo ba yun? Sabi ng Diyos yun eh. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling. Pag huwag kang magnanakaw, huwag kang magnanakaw. At huwag mong tatangkilikin ang mga nagnanakaw. Huwag mo ipagtatanggol kasi masama. Di ba kahit bata naman, naiintindihan tong vlog natin eh. Mga pulangaw lang naman ang hindi nakakaintindi eh. Ano ba ibig sabihin ng huwag kang magnanakaw? Di huwag kang magnanasa ng hindi sa'yo. Di kapag kurakot yung opisyal, magnanakaw yun. Bakit mo iboboto, di ba? Nagkakasala ka. Huwag kang magsisinungaling. Ibig sabihin, magsasabi ka lagi ng totoo. Maninindigan ka sa katotohanan. Sino nagsabing huwag kang magsisinungaling? Diyos. Di ba? Diyos. Baka ganun tinuturo ng pastor, kaya ni-red tag na. At sinasabi, rebelde na. Kung ganun ang basihan ng pagiging rebelde, baka pati si Jesu Cristo, kung nabubuhay ngayon, red tag na rin ng NTF-ELCAC. Kahit si Jesu Cristo yata, red tag nyo di ba? Permes, babatikusin kayo ni Cristo kung buhay pa.
Baka sabihin dyan, huwag kayong abusado. Ang daming nagugutom, pero ang daming yung intel fund. Kapal mga mukha nyo, di ba? Baka tadyakan kayo ni Kristo pag nakita kayo. O, di ba? Sa totoo lang. O, di ba? Kapal lang mukha nyo, mga NTF-ELCAC. Ang daming problema ng Pilipinas, nagagawa nyo pa yan. Di ba? Dapat nga, sabi nga natin, dapat ang military natin professionalize. Dapat ang militar, ang sandatahang lakas ay nagsisilbi sa interes ng taong bayan, hindi sa interes ng politiko. Dapat ang mga militar hindi nagpapagamit sa politiko eh. Sila ay lingkod ng mamamayan. Dapat ang pinagsisilbihan ng ating sandatahang lakas, mamamayan. 'Di ba? Sila ay sundalo ng mamamayan. Naglilingkod sa interes ng taong bayan. Ang ating pulis, ang ating militar, 'di ba dapat ganun? Hindi nagpapagamit para lulupigin mo yung mamamayan na dapat pinaglilingkuran mo, pero nagpapagamit kayo para kitilin yung kalayaan ng mamamayan magsalita, na pumuna, na maging kritiko. Eh ganun ang nagiging role ng militar tsaka pulis eh, baligtad. Dapat ikaw nagpoprotekta sa mamamayan dahil naglilingkod ka sa taong bayan, nagpapagamit ka sa mga politiko para patayin yung karapatan ng mamamayan, di ba? Baligtad. Ikaw dapat nagpoprotekta pero ikaw yung nagiging abusado. Ikaw yung kasangkapan ng red tag, kayo yung kasangkapan ng pagtatanim ng ebidensya, pagtatanim ng mga explosive, isipin nyo yan. Sandata pa naman yan, armado kayo eh, di ba? Armado ang mga militar natin, ang mga pulis, armado kayo. Kaya dapat yung armas nyo ay itutok nyo sa kalaban, di ba? Kalaban. At ang mamamayan ay hindi nyo kalaban. Yan ang inyong pinaglilingkuran at dapat protektahan. Sino ang kalaban dapat ng sundalo at pulis? O di yung mga nang-aabuso sa mamamayan. O sino ang nang-aabuso sa mamamayan? Eh di yung mga yung mga politikong magnanakaw, yung mga hari-harian ng mga political dynasty, yung mga dayuhan na nagsasamantala. Yan dapat ang ating Armed Forces of the Philippines. Siya ay sundalo ng mamamayan. At ang kanyang pinaglalaban ay para sa interes ng mamamayan, hindi interes ng politiko. At ng mga siraulong mga politiko na magnanakaw, na mga red tagger, di ba? Kagaya ni Duterte, di ba? Kagaya nila Marcos, di ba? Yan. Maliwanag ba 'yon? Di ba? Armed Forces of the Philippines, di ba? At naniniwala naman tayo, marami pa ring mga matitinong kasundaluhan. Saludo tayo doon. Mga bayani, marami pa rin namang matitinong pulis. Ang binabatikos natin dito, yung mga pulis na nagtatanim ng ebidensya, mga sundalo na nagpapagamit sa pagtatanim ng mga ebidensya, pananakot sa mga tao, kagaya yung nararanasan ng pastor. Yan yung mga mali eh. Di ba? Hindi natin dito binabatikos yung mga pulis at mga sundalo na matitino. Matitino nga sila, bakit natin sila babatikusin, di ba? Pero yung mga sundalo na inuutusan para magtanim ng mga explosive, ng mga armas, sa mga pastor, isipin nyo pastor, ano ba yan? Kaya sabi ko nga, magbablog ako dito. Banata natin to. Mag-send po tayo ng stars dito mga kabunyog. Malaking tulong po yan sa bunyog. Click nyo lang po yung stars sa baba. Sabi ni Harry Reyes, kawawa, laki ng problema mo, magpresidente ka kasi may kapangyarihan ka, di ba? Bakit ka pa nag-comment? Kabobohan naman, Harry Reyes. No? Sa bagay, binasa ko naman yung kabobohan mo. Okay na yon, di ba? Unang-una, hindi ako magpe-presidente. Di ba? Di ba? Sabi ni Jimmy De Vera, kabunyog natin to sa May Kawayan, Bulacan. Kung mga vloggers ay mga NPA, dapat i-red tag din nila si Banat Bay, Thinking Pinoy, Mocha Uson, Sasot at iba pa. Nga kung NPA ako, lagi sinasabi ng Pulangaw, NPA ka, Kulex, NPA ka, Bunyog, NPA kayo. Pag nagbablog ako, hawak ko cellphone tsaka kape. NPA ba yun? Kayo talaga, no? Basic lang naman eh. Sabi ni Allen Dagilan, biglang bawi. Siya sa pinagsasabi mo, mga sundalo at pulis, anong bawi? Totoo naman may mga matinong sundalo at matinong pulis.
O, bakit lahat ba yan masasama? O, di ba may mga pulis nga na hindi naman sumunod sa utos ni Duterte na papatay? O, bakit may mga pulis? O, may, di ba nag-viral yung isang pulis panahon ni Duterte? Napatino niya yung bayan niya. May isang pulis na ganyan chief of police. Napatunoy niya yung bayan niya, sumuko yung mga adik, miski isa wala namang pinatay. O di ba na-interview pa yung pulis na yon? I-search nyo nga yan mga kabunyog. Saludo tayo sa pulis na yon. Magaling. Biro mo yung mga adik sumuko. Sumuko, napasuko niya yung mga adik sa bayan niya Wala siyang pinatay miski isa. Wala silang pinatay. O bakit nagawa ng pulis yun? Na yung tamang laban, yung tamang drug war na makatao ay na-apply niya. O na-interview pa yon. O sabi niya, wala naman kaming pinatay dito. Wala kaming tinakot. Wala kaming sinaktan. Pero napasuko yung mga adik. O, kita nyo na? O, di pa pwede pala Pwede Nasa kaano lang yan O. Kaya yung mga ganon, nasasaludo tayo doon. Pero yung mga pulis na kagaya nung nahatulan dyan, nung nakaraan, na bangkay na nga, tinaniman ng barel para iputok yung barel doon sa ulo ng bangkay. Sipin mo yung kawalang yan na yan pinatay mo yung 14 years old na naglulumuhod sa'yo. 14 years old, pinatay nila. 19 years old. Grabe, mga PO1 yun. Naglulumuhod na yung mga bata. Nabuhayin sila, pinatay talaga at tinaniman po na ebidensya. O ganun din ginawa kay Kian de los Santos, di ba? Nagmamakaawa, wag po, sorry po. Pinatay pa rin ng pulis. Buti na lang may CCTV camera Doon naman kila Kulot, buti na lang may witness. Gaano ka demonyo yung mga ganyang utak na yan? Papatay ka ng tao na bata? Naglulumod na sa'yo? Hayop ka ba para wala? Di ba? Bakit dumating po sa ganyan ang mga iba nating pulis? O di ba dahil kay Duterte yan, masabi pagpatay? Related din, NTFL ka, di red tagging din di ba? Ganyan din. O, di ba Alan Dagilan, naliwanagan ka na? Manolo Olarte, tama ka dyan, Kabunyog Kulex. Ang mabigat kasi Kabunyog, dumadami talaga ang mga demonyo sa Pilipinas. Oo, paano? Kaya kumakalat yung mga yan, maraming na bibiktima ng kasinungalingan, ng fake news, di ba? O kaya nga tayo sa Bunyog, obligasyon talaga natin at responsibilidad natin, tayo sa Bunyog, tayo, di ba, lumalaban para sa bayan, nagtataguyod ng katotohanan. Napakatibay po ng tindig ng Bunyog pagdating sa pagtatanggol sa katotohanan. Pag sinabi mong Bunyog, katotohanan yan. Walang fake news dito. Itinatama natin yung mali. Ginaguide natin yung paniniwala ng tao sa tama, sa kabutihan. Kaya nga, binibasic na natin. Huwag kang papatay. Huwag kang magsisinungaling. Bakit nyong ayaw paniwalaan yan, mga pulangaw kayo, di ba? Napaka-basic, sinasabi Hindi nga Bunyog nagsabi niyan Panginoong Diyos huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling. Pero bakit kinokontra nyo pa? Alam nyo tama dapat kumampi kayo sa tama, sa totoo. Pero bakit pinipilit nyo yung Duterte nyo, yung Marcos nyo? Nadokumentado naman ang mga pinaggagawa ng mga kamalian. O red tagging, tama ba yan? Pati pastor, aanuhin nyo, alagad ng Diyos. Hindi kayo naawa dun sa mga pastor na yon. Ano bang laban ng mga pastor? Wala naman siguro mga baril yun. May granada ba yon? Sus Mariosep. Kasi kung may, tingin ko kung rebelde yan, ba't nagpastor pa yan? Di namundok na yan siguro. Malabo malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Diba? Maano yun. Kaya nga sabi ko, nakakaawa naman ng mga pastor, kailangan pang dumulog sa Korte Suprema para lang sila'y maproteksyonan sila, yung writ of amparo. At dumulog na rin po sila sa Commission on Human Rights. Diba? Para lang sila mabuhay ng mapayapa. Ano ba naman nangangaral sila ng salita ng Diyos? Ano bang pagiging rebelde dyan? Diba? Nangangaral kang salita ng Diyos, tas rebelde. Hindi ko magets yung koneksyon. Diba? Ang hirap i-connect. Ang hirap i-connect, diba? Wala Imbe-imbento talaga diba? Sabi ni Arnel Alios, tama ka sir, sa next na Pangulo, baka Lenny. Hindi pa naman natin pinag-uusapan ng politika Sir Arnel Alios. Doon lang mong sa tama. Si Lenny naman, masaya at nananahimik dyan sa United States. Nagtuturo sa Harvard.
Masaya naman sila. Eh, hindi naman to tungkol kay Lenny eh. Tungkol to sa katotohanan, kung ano yung tama, kung ano yung mabuti. Kaya nga tayo sa bunyog, tayo katotohanan yung pinaglalaban natin. Ayaw natin yung mga propaganda ng kasinungalingan at pagiging marahas. O, di ba? Marahas yan eh, yung mga red tagging na yan eh. Pagbibintang yan eh, di ba? O, o, sabi ni Gerson Robelies, tama kayo dyan. Pasuot sa mga taong utak demonyo. Oo, tinatama natin yung state of mind nila. Na ang pagpatay ng tao mali, ang pagbibintang mali, ang pagsisinungaling mali, ang fake news mali, ang pagnanakaw mali, ang pangungurakot mali, ang panlalamang sa kapwa mali, ang panloloko sa tao mali, di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, mga kabunyog, mga kababayan, mga pulangaw? Di ba? O, inisa-isa ko na. Ang pagpatay mali. O, bakit mo kokontren? Ang pagsisinungaling mali, fake news mali, panlalamang mali, panloloko mali, paghihiganti mali, pagpatay ng tao mali, pagbibintang mali. O, di ba? May pag-uusapan ba tayo na kailangan pagdebatihan? Hindi naman yan debatable. O, kaya lang kayo mga pulangaw, ano eh, hindi nyo matanggap yun eh, na kayo yung naloko, na propagandahan, na bilog ang ulo nyo. Kaya may bunyog, sinisikap namin na sagipin kayo na maitama yung paniniwala nyo. Kasi maganda ang tao, pumapanig ka sa mabuti. Mabuti, katarungan, diba? Yan. Yan yung pinaglalaban ng bunyog. At kami, kahit anong propaganda ng SMNI, sasagot at sasagot kami ang bunyog. Hindi kami papayag na hahayaan natin ang taong bayan na naloloko ng mga propaganda, na naniniwala sa red tagging, na ang paniniwala ng tao pag kritiko, rebelde na. Yan ang tinatanim sa mga utak nyo eh, nakapagkritiko, rebelde eh. Mali eh. Kahit saan mong gamitin nyo lang po ang common sense nyo, konting utak mali, alam nyong mali. Huwag niyong ipilit kung mali. 'Di ba? Kaya ako, paulit-ulit tayo sa bunyog. Ako, sa vlog ko, Kulek Soliman, Enzo Recto, 'di ba? Hirit ni Aling Suset, Boses ng Mindanao, bunyog para sa katotohanan. Ang dami po namin vlog. Lumalaban kami talaga kung ano yung tama, kung ano yung totoo sa bunyog. Dito sa bunyog, pagkakaisa public page. Hindi kami magsasawa. Yan, mag-send po tayo ng stars dito mga kababayan. Napakaganda ng ating discussion, ha? So, babasa na lang ako 5 komento, magpapaalam na tayo. Sabi ni Vicente Rason, kaya nga pati mga madre kasama ng NPA. Tignan mo tong bugok na to. Pati madre, grabe ka talaga kayo. Kasama daw ng NPA. Alam nyo, tinuro yan ng NTFL kak sa inyo. Nood kasi kayo ng nood ng SMNI eh. Nakakaawa kayo talaga mga kababayan, ano? Sabi ni Eric Jean Lopez, on point. Yan, salamat po Tayo naman sa katotohanan lamang dito sa bunyog, no? Roberto Tubong Banwa, SMNI Platform, Network ng mga Troll. Sabi ni maraming salamat po sa inyong mga comment. Alan Endere Sanchez, ulul ka. Tignan niyo yung comment, no? Ulul daw ako, no? Ay, wala. Kakalungkot na lang, no? Edgar Pastor, bakit kayo? Nakuro dapat lang sa mabuti, di gaya nyo, manloloko kayo kasi yun. Ay, hindi ko maintindihan, no? Sabi ni ODM, sa Abedra, tama ka, kaya magpresidente ka ng Pilipinas. Gusto mo ba ako maging presidente? Tanong, maboboto ka ba ng matino? Naman yun ang tanong eh. Gusto niya laging si Enzo Recto pag nagbablog, yung mga pulangaw, ikaw na lang magpresidente Enzo Recto. Kulek Soliman, ikaw na lang magpresidente. Ang tanong, boboto ka ba ng matino? Hindi na ka naman boboto ng matino di ba? Ganun yan di ba? Kakalungkot kayo talaga mga pilosopo, di ba? Akala nyo madadaan nyo sa pilosopo ang mga vlog natin. Hindi po.
O hanggang dito na lang mga kabunyog. Mag-send po tayo ng stars. Click nyo yung stars sa baba. Malaking tulong po yan sa bunyog. Sa pang-araw-araw na pagkilos natin para sa bayan, para sa katotohanan. Click nyo lang po yung stars sa baba. Muli, ito si Kulex Soliman. Ang makulit sa katotohanan, tuloy ang laban. Mabuhay tayong lahat mga kababayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Tuloy ang laban.